Sa hinaba-haba ng panahon, mag-isa lang si Lance. So lahat ng attention nasa kanya, lahat ng enjoyment. Pero ako mismo, alam ko sa sarili ko na masarap magkaroon ng kapatid. Lalo na lumaki ako na maraming kuya. At alam ko na wala ako ngayon sa kinalalagyan ko kung wala yung mga kapatid ko. Gusto kong magkaroon ng kasama si Lance dahil hindi kami nandito habang buhay ng mama niya para sa kanya. Iba pa rin talaga yung mahal ka ng kadugo mo. Tsaka yung may nagki-care sa'yo dahil kapatid ka nila. So ang masasabi ko sa buhay ko ay iba talaga yung may kapatid. So kinausap ko si Che, gusto niya rin talaga magkaroon ng isa pang anak. Gusto niya babae. So isa yan sa pangarap niya na gusto kong tuparin. So sabi ko, gusto mo ng babae, diba? O sige, bibigyan kita. Side view yan, babe. Ba't pa side view? Like I said, I didn't write all these. 5 PM ng January 19, dinala namin sa hospital si Che kasi nagle-labor na siya. At nag-decide ako na kumuha ng private room para hindi ako mahirapan mag-overnight kung sakali. So nag-rent kami ng room. So ang bill sa room is 4,000 per day. So sa mga nanonood na bata, huwag mo na mag-anak hanggat di pa ready, okay? AM na. Wala pa rin si baby. After 12 hours, pinabalik mo na si Che dito sa kwarto. Sa point na to, paikli na ng paikli yung intervals ng contraction niya. Sa ngayon, every hour nagko-contract na yung tiyan niya. Pero pinakain mo na siya para makarecover ng konti yung katawan niya. Gising na yun. Ito na yung meat. Para siyang kaldereta pero veggies. Sarap yung cocktail ka. Magaling magluto. Pagkain dito masarap. Same dun sa dati pa. Sarap din talaga dati pa. 8 years ago, dito kasi nanganak si Che. So ngayon, si Che, hindi ko lang nakunan pero dun sa may labor room, si Che nag-iiyak na siya. Siguro sobrang sakit talaga, tapos siguro lalabas na rin talaga yung bata. After almost 28 hours na nandito kami, ngayon pa lang lalabas yung bata. So sa ngayon, sinaksakan na siya ng painless, epidural ata tawag doon. Yung sinasaksak sa spine para hindi mo masyadong maramdaman yung sakit. Pero sabi ng iba, meron pa rin daw sila nararamdaman kahit na sinaksakan na sila ng ganun. Tapos ang idea kasi nun is maramdaman mo yung pressure ng panganganak pero hindi mo mararamdaman masyado yung sakit, kumbaga mabawasan. So ang kailangan lang dun is magbayad ka ng extra. Tapos noon, nung unang panganak ni Che, yung kay Lance, walang ganun-ganun Talagang brinaso niya yun, nilabanan niya yung sakit. Pero hindi ko na inulit yung kasi ngayon, medyo delikado kasi di ba hindi na ganun kabata yung katawan ni Che. Hindi natin alam na dahil sa pain, pwede mag-spike yung BP niya. So, delikado yun. Kaya, pinili ko lang din talaga. Kumbaga, hindi na ako nagtipid. Ano na rin yun, para sa safety na. Update dun sa panganak ni Che. So ngayon, 10 cm na siya. So ibig sabihin, lalabas na yung bata. Kaya nga lang, hindi mailabas ni Che yung bata kasi parang, syempre, lumalaban Hindi niya kayang i-ire. 10:30 na. Tapos, inaantay lang na yung doktora mag 11:45. Pag hindi pa rin lumabas ng 11:45, kailangan niya yung i-CS si Che. So hopefully, lumabas na kasi mas mahirap rin talaga yung CS kasi nag-labor ka na tapos ganito kalaki yung hiwa ng CS. So sana lumabas na siya before mag 11:45 kasi nag-decide na si doktor kasi pwedeng may mangyari sa bata So meron na tong circling dito sa ulo kasi naiipit siya So wala mailabas talaga ni Che. Sana sa kasunod ng video na to nandyan yung bata. Basta parang So una nilabas sa delivery room si Che.
Akala ko talaga na CS siya. So, tinitignan ko siya, nangihina siya. Pinasok siya na, alam mo yun, yung kinuha yung lahat ng lakas sa katawan niya. Ay, ano siya? Ayan na. Ayan na siya. Lalamig ka, ma'am? Oh my God. Tingin. Sabi siya ni Lance. Kaya, ang taba mo. Ang taba niya. Sige, sir. Sige, yeah, okay na. Sarap naman. Wala na, hindi na baby si Samir. Si Lance. Ay, oh, hindi na. Ayan, si Baby Audrey. Cute na cute, ang liit-liit. Yan si mami niya. Nag-eat. So, ano na lang kami dito? 1 day na lang.